Okay. Manonood na naman po tayo ng video at ating bibigyan ng reaksyon at opinyon. Eto na, ito'y galing sa ating Pinas News Insider. Iyak si Luis Citro. Article of impeachment versus BP Sara dismiss at depektibo Supreme Court big news. Oh, ano ang meron dito? Iyak na naman siguro yung mga taga-kabila, yung mga kahit nagugutuman na sila dahil sa nangyayari sa ating bansa, BBM pa rin. Sarado ang mga utak. Basta tayo mga kapatid, doon lang tayo sa katotohanan. I-play na ho natin anong meron dito. Constitution at sa ating rules no ng both houses, only the Senate can subpoena the tax records, hindi ang House Committee on Justice. Sa tingin ko, walang nexus na na-establish or link ang prosecution para ipasubpoena itong tax records ng mag-asawang Duterte. Very defective yung articles of impeachment na final ng House, with all due respect. Masyadong blatant and brazen itong House panel. They do not really know what they are doing. Ang nangyayari ho kasi dyan, nauubusan na po sila ng mga pwede nilang ibato kay BP Sara. Sobrang ampaw at walang kwenta po yung kanilang mga ebidensya o yung inahain. Sorry. Yung mga inilalagay nila sa lamesa kumbaga, lahat yun puro panis. Okay, So, kulang sila sa eksperyensya. Pag inadapt ng depensa ang exhibits ng prosecution, ibig sabihin, there's really a very big problem ang prosecution. Depektibo ang mga ebidensya at ginagamit o pwedeng gamitin laban sa kanila yon. And that severely weakens case like in this particular proceeding. So, halos lahat ng ebidensya na minamarkahan nila or ni-request nila ay inadapt ng depensa. So, ibig sabihin, their case is really very weak. Ito ang balita ngayon. Ang problema kasi niyan mga kapatid, meron pa silang isang kapangyarihan. Yun yung bendalo. Biruin mo nung hearing di ba sa Kamara, ampaw na nga yung mga ebidensya pero na-impeach pa rin siya doon sa Kamara. Diba sa House of Representatives. Kahit nakita na natin ng mga kengko, yung mga pinagagagawa nila, in-impeach pa rin nila si BP Sara. Diba? Kaya ako, nag-aalala ako dito kahit napakababaw, kahit ampaw na, kumbaga sa basketball, baka lutuin nila yung laban. No? Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Alright. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Kamara at Senado sa Salamin tayo. publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Abogado na malawak po ang karanasan sa impeachment. Attorney, ano ho ang masasabi po ninyo sa proseso po ngayon ng pre-trial conference para nga sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Yung pre-trial, just like a pre-trial in court, parehas yan ang nature and character. However, dito sa sitwasyon natin sa impeachment laban kay VP Sara Duterte, may problema dyan Because right from the start, kwinestyon na ng depensa ng mga abogado ng ating butihing Vice President ang legality, ang validity, ang void ng articles of impeachment. So during the pre-trial, nakita natin na ni-raise po yan ng depensa ni Vice President. Ayun. Na ikinabahala at ikinagalit raw ng prosecution na sa tingin ko hindi preparado sa mga ganong klaseng mga taktika dahil akala nila sumasang-ayon na ang depensa sa kanila dahil nag-agree na mag-appear sa pre-trial. Remember, nung nag-file ng answer ang Vice President Sara Duterte, it was an answer at cautelam. Or answer at cautela, meaning precautionary answer lang yan, Jade at Atmar. Hindi ibig sabihin na tuluyang
sinabmit ng Vice Presidente ang issue of jurisdiction Ayun. diyan sa Senate Impeachment Court kasi kini-question nga nila ang invalidity and voidness ng articles of impeachment na final ng House of Representatives. So, yung pre-trial ay naging in fact nag-reset sila, no? Nagkaroon ng second pre-trial kasi yung una Nag-reset. more of exchanges siguro sa mga legal matters. Sa tingin ko ay pumabor sa depensa. Opo. Ngayon ay may hirit po yung prosecution. Nabuksan po yung tax records ni Vice President Sara Duterte. Teka, ano na naman ang kinalaman ng tax record? Ba't di nyo unahin na yung mga tax record ni BBM, tax record ni Romualdez, no? At iba pa, Saltico. Ito si BP Sara, alam nyo nga, yung mga pinagbibigay nilang budget kay BP Sara, hindi naman umabot ng bilyon. Pero ngayon, bilyon na yung ibinibintang. Kasi nga, sinasabi ng mga iba pa, hindi nga umabot ng bilyon. Pero bakit gusto nyong kasuhan samantalang yung mga bilyon-bilyon, mga mali-maleta, ayaw nyo. Kaya ipinantay na nung mga namimintang, bilyon na rin daw yung ninakaw ni BP Sara. Gago, di ba? Mga bugok talaga yung mga taga-kabila. Bakit to? Wala na silang atupakin kundi katangahan. No? Habang gumugulong itong impeachment na to, nagmumukha talaga silang mga tanga. Ang problema natin at inaalala nito, hanggat kaya nilang baliin ang batas, maaaring ma-impeach si BP Sara. Sayang ang pagkakataon kasi ibinoto ito ng mas maraming Pilipino kaysa sa mga may ayaw. Yung may ayaw, iilan lang naman yan. Diba? Hindi may legal na basehan ba itong hiling na ito mula sa House Prosecution Panel? Yun nga ang problema dyan. Kine-question ng depensa because remember, nung nasa House pa ang articles of impeachment, hindi pa nga nabuo nung time na yun dahil may hearing sa House Committee on Justice. Binusisi na ng committee yung mga bagay na hindi dapat nila binusisi. Like for example, sinupina nila yung BIR commissioner para dalhin yung tax records. At ibang mga records ng ibang agencies o opisina para gawing basehan laban sa Vice Presidente. Abay, gago talaga, no? Gumagawa talaga sila ng sarili nilang mga batas. Meron pa nga atang isa ngayon, di ba? Gusto daw nilang ipatawag yung sinuntok ni BP Sara. Ilang years na ba nang... Wala na talaga itong ano natin, parang mga kupal-kupal talaga itong mga bobo. Ipapatawag yung sinuntok ni BP Sara. Ano pa bang kinalaman nun? Supporting daw yun. Gago talaga yun. Wala. Ito na ang bansa natin ngayon. Kaya tingnan lang na lang ho natin yung mga susunod pang komedyanteng gagawin nila. No? Dahil nakita nila na mahina yung impeachment complaints laban kay BP Sara. Ayun. So ngayon, questionable yan because merong prematurity sa action ng House Committee on Justice because only the Senate sitting as an impeachment court. Sa aking experience and base sa Constitution at sa ating rules ng both houses, only the Senate can subpoena the tax records, hindi ang House Committee on Justice. Ano ginagawa ng House Committee on Justice? Nagbibentalo. Wala, sama-sama talaga itong mga anga-anga na to. Syunga-syunga, no? Napakalaking katangahan ang ginagawa talaga nila mga kapatid. Imbis na magtrabaho para sa Pilipinas. Diyos ko po, ang daming problema ng Pilipino ngayon pero si BP Sara, problema nila. So, hindi nila buksan yan doon sa level nila pero yung pamamaraan na ginawa nila mukhang foul. And that becomes an issue now because sa tingin ko walang nexus na na-establish or link ang prosecution para ipasubpina itong tax records ng mag-asawang Duterte. Ayun. Remember, under Article 270 of the National Internal Revenue Code, confidential ang tax records Ayaw lang kasing magbayad ni Luisito. Kaya kailangan niya, do or die na yan Gawin ko na lang to kaysa wala akong gawin. Putya, magbabayad na naman ako ng utang. Kaya siguro kailangan trabahuin na to si BP Sara, no? Wala talaga. Mga kaibigan, mga kababayan natin,
malalaman nyo talaga dito kung sino mga masasamang tao. No? Ayaw mo sa Duterte, hindi naman sa masamang tao ka, wala ka lang alam, bayaran ka. Hindi naman kaya matagal ka ng tanga-tanga sa buhay mo, hindi mo lang alam kasi kala mo matalino ka. That can only be open or scrutinized in a proper legal proceedings or in impeachment proceedings. However, hindi po yan absolute. Ibig sabihin, kailangan nasa articles of impeachment yung complaint mo or allegation na merong connection between the tax records at saka yung allegation of unlawfully acquired wealth or ill-gotten wealth, so to speak. Oh. So, which I doubt dito because very defective yung articles of impeachment na final ng House with all due respect. Kaya sa tingin ko magkakaproblema dito because if there is no nexus or link that can be established by the prosecution, then there is no basis for the request for subpoena. Opo. Para lang din makarelate po yung ating mga kababayan, tinutukoy pong tax records, attorney, noong panahon na nagsasagawa po ng hearing, yung nasa malaking kahon po yon na hindi po binuksan ng Yes. House Committee. Ngayon dito sa pre-trial conference, bago nga magtapos, ngayong araw nga ay inaasahan natin magtatapos itong pre-trial conference, ay gusto ngang buksan, which is, sabi mo, unconstitutional. Hindi po pwedeng during pre-trial buksan itong tax records na ito ng Vice Presidente. Actually, hindi nila hinihingi na buksan kaagad sa pre-trial. They were requesting na ito ay markahan, may reservation siguro sila sa markings, at i-present sa trial proper ng Senate proceedings. Ang problema lang dito, mula sa simula, walang link itong mga tax records doon sa complaints ng dalawang grupo na nag-file ng impeachment complaints laban kay Vice Presidente Sara Duterte. So ngayon, paano mo ma-justify ang subpoena na Oo nga naman, anong kinalaman nung tax na yon dun sa final na impeachment, dun dalawang hayop na kung sino man yun. Diba? Anong kinalaman nun? Ang nakikita ko, basta Kamara o sila Luisitro, kung sino pa man yung mga nandiyan dyan, kinukonsinti nila yung nagpasa ng impeachment o yung nag-file ng impeachment. Pero kung tutuusin, parang grupo rin nila siguro yan. No? Vision ko lang yan. Vision ko lang. Grupo rin siguro nila yun eh. hinihingi nitong prosecution panel sa Senado para mapayagan ang pagbukas nitong tax records. Ayaw. Remember also that the tax records are protected by the Data Privacy Act. Hindi lang ng Article 270 ng National Internal Revenue Code. Teka, yung tax na yun, ba't hindi lang naman iisa ang pinanggalingan nun? Marami yan, di ba? Tax ng isang tao, putya, bakit pati yun uukayin mo? Minsan, mga kapatid, ulitin ko ulit, pag alam nyong medyo may mali na dun sa nagsasalita, halimbawa si Luisitro, halimbawa lang pag medyo katangahan na yung mga pinagsasabi niya, minsan batukan nyo rin. Pagkapukpukan nyo, huy, mali yung ginagawa mo. Ganun. Hindi yun po siya nakiki-oo din kayo, alam nyo ng mali. So hindi po ito basta-basta. This is a very serious matter which can even be questioned before the Supreme Court in a proper proceeding or petition. So, yan ang problema ng House. Hindi sa depensa ang problema. The defense is just doing their work. But the House panel has committed a grave error or a mistake right from the start. So ibig sabihin nangangamote na sila. Wala na silang maibato, ubus na. Kaya ngayon, medyo sila, S-in-S-to-tell sila, their action can be questioned now. At saka, if you scrutinize the articles of impeachment nila, very defective. Kasi walang kasiyahan yung articles of impeachment dahil hindi naman covered ng ill-gotten wealth allegation na wala naman doon sa... Walang ill-gotten wealth, mga ganon. So wala talaga. Puro kabobohan po yung mga pinagagagawa nila dyan at pagsasayang ng oras. Ang dami naghihirap dito sa atin. Ang daming dapat asikasuhin. 2 taon na lang, baka nga more or less na lang yung 2 taon eh. 2006, 2007, 2008. Malapit na Sa 2008, mga May lang yan. Buong buhay nyo, alos nung naupo kayo dyan, pagpapabagsak sa Duterte lang ang nagawa ninyo. Hindi kayo nakagawa ng kabutihan. Binigyan kayo ng pagkakataon dyan na maupo. Puta, anong ginawa nyo? Dinumihan nyo mga pangalan nyo.
Sirang-sira na kayo sa taong bayan. Nakakadiri itong mga masasamang nilalang na nabubuhay sa mundong ibabaw. Habang ang BP Sara sinisira ninyo, panoorin nyo sa Facebook kung paano tumutulong ang BP Sara. Ay, mamaya pakita natin, no? Articles of doon sa complaint na pinail ng dalawang grupo way back doon sa House Committee on Justice. So, one defect leads to another and one void proceeding leads to another. Yun ang problema ngayon dito. Okay. And the Vice President can always question that in a proper petition before the Supreme Court. Opo. Yung tax records ay kasama po doon yung kanyang asawa, ang asawa po ng Vice Presidente, attorney, para nga daw sa Article 2, yung unexplained wealth na sinasabi po doon sa Articles of Impeachment. At tinutulan nga ng depensa, sabi, yung ang argumento ay walang kinalaman doon ang tax records ng asawa sa panunungkulan ng Vice Presidente. Yes, Pwede ba correct. yung maipaliwanag yan para sa kaalaman ng ating mga kababayan? Remember, Attorney Manscarpio is not a public officer. Neither is he an impeachable officer. Oo nga no, hindi siya public eh. Pero bakit kailangan yung hukayin yung tax? Yung asawa ni BP Sara. Ay, sabi ko sa inyo, pag may mali dyan sa kasamahan mga taga-kabila, kaltukan nyo, huy, mahalata tayo. Ang public officer at impeachable officer lamang para sa kaalaman ng lahat ay si Vice President Sara Duterte. Okay. So ngayon, paano ma-justify ng prosecution panel ng House yung paghingi nila ng subpoena na magko-cover doon sa mga tax records ni Attorney Manscarpio? Bawal yan. Because he is not under trial. He is not an impeachable officer. So walang basehan. Second, ay yung privacy ni Attorney Manscarpio will be violated here. Yun. Remember, ang sabi ko nga, protected din ito ng Data Privacy Act aside from Article 270 of the National Internal Revenue Code. So, masyadong blatant and brazen itong House panel. They do not really know what they are doing eh. Tama. Medyo kulang sila sa eksperyensya. In fact, meron pang lumabas na istorya na ang gumagawa ng trabaho nila doon sa pre-trial, ang private prosecutors, which is in violation of the Constitution and the rules. Ala. Kung sakaling totoo to, parang ganito ang pagkakaunawa ko. Dyan sa isang basketball court, pagpasok mo dyan, yung team lang ninyo ang magkakakampi. Lahat ng nanunood, pati committee, pati referee, lahat ng mga yan, basta yung nagsasalita, lahat sila doon, kakampi lang ng mga taga-kabila. Wala kayong ibang aasahan sa team ninyo, kundi kayo-kayo lang. No? Tama ba example ko? Pwede na rin. Sa madaling salita, diyan ko sa hiring-hiringan na yan, ang nakikita ko ay kahit yung mga nakikinig o yung hearing ba yan, yung mga nagsasalita, kasi nag-complain lang naman sa kanila eh. So yung mga tagapagsalita, halimbawa sila Luis Citro at yung mga prosecutor, kung ano-ano pa man, lahat ba yan magkakakampi? Yan lang ang tanong ko na. So ganun ho ang pagkakaunawa ko. Hindi pwede ang private prosecutors ang gumawa ng lahat ng trabaho ng House panel. They are there only to assist. Jade and Admar, ako naman hindi ako nagtataas ng bangko. I serve as a volunteer counsel sa prosecution, sa corona impeachment. At ako ang in charge for the volunteer private prosecutors group doon sa pre-trial. Pero yung pre-trial, headed by our public prosecutor who is a congressman. Inassist ko lang siya doon. Because you cannot take the role of lead prosecutor if you are just a private volunteer prosecutor. Bawal po yan. Kung totoo yun, another blunder yan. Ngayon, ang tanong ko dyan, oo, marami na silang mga violation, marami ng ganyan. Ngayon, saan ba pwedeng dumulog o humingi ng tulong? Ombudsman? Kasi halos lahat hawak na nila. Marami na ho silang binabiolate. Marami na ho tayong naririnig na na-violate yung ganito, na-violate yung ganyan. Pero sa kabilang banda, hindi natin alam kung saan magrereklamo sa Supreme Court. Tapos maghihintay pa ng ilang buwan bago malaman kung na-violate nga. Yung mga ganun. Wala tayong nakikitang mabilisang aksyon o masusumbungan talaga dahil halos lahat ng ahensya ng gobyerno hawak na rin nila.
Yun ang masakit. Kaya nag-aalala ko kahit napakababaw at ampaw at kabobohan yung impeachment nila, baka mabendalo at tuluyang ma-impeach si BP Sara. Kita nyo mga kaibigan na ilan lang ang mga talagang masasabi nating hindi bias media. Gaya ng mga SMNI News, sobrang galing yan, sobrang tindi at hindi bias kung magbalita. Tapos ang Net25, ewan ko kung meron pang mga iba. Dati yung PTV4, dati hindi naman ganyan yan. Ewan ko ano nangyari dyan. Pero love na love ko yan. Siguro kaya sila patas magbalita ng PTV4 dahil sila po ay sinusweldoan. Kaya patas sila magbalita. At mga iba pa, marami pa dyan, mga masasabi natin na talagang tapat mamalita. No? Pero yun pa lang kasi lagi kong pinapanood yung mga nabanggit ko sa inyo. Okay, ito na may papakita ko sa inyo. Ito, oh. Ito, hindi to pinapakita ng mga bayarang media. Yan. Oh, si BP Sara sa kanyang page, 19 hours, pagbisita sa mga, parang naiipit yung dito ko. Yan. Pagbisita sa mga naapektuhan ng lindol sa Balot Island, Davao Occidental, binisita at personal nating kinamusta noong linggo ang mga kababayan natin apektado ng malakas na lindol sa Sarangani, Balot Island, Davao Occidental. Ayan po mga kapatid, di ba? O, hindi nila ibabalita yan. Ang binabalita nila, puro mga impeachment laban kay BP Sara. Di ba nabanggit pala si Arnold Clavio, no? Nabanggit. Ano kaya nga reaksyon ni Arnold doon? Magdidemanda ba siya? Paano kung magdemanda siya, di mauubusan din na naman siya ng pera? Ito bagay, baka marami yan, maleta yun. O si Arnold lang yung pinakatatanggap para sa pangkalahatan ng mga bias media. Ewan ko lang. No? Ayan mga kaibigan, no? Mga tulong kay BP Sara, tapos 23 hours, pag sinundog, Mindanao, cluster Batabasa dyan, o may patanim-tanim, may mga ganyan-ganyan sila, may mga project, may mga natutulungan, ayan, hindi na natin lalagyan natin. Isa sa pinakakailangan, kaya kami ay nagpapasalamat sa Office of the Vice President. May sound, wag na natin lagyan. Diba, may mga tulong. Diba? Anong ginagawa ng mga taga-kabila? Wala! Impeach BP Sara. Kaya sabi ko sa inyo, pag na-impeach nila si BP Sara, hindi si BP Sara ang kawawa. Yung mga matutulungan niya pa sana, sayang. Sayang na sayang. Panginoon, ako po, hindi naman sa nananalangin ako ng hindi proper. Pero sana po kayo nang bahala sa mga masasamang nilalang. Sunugin nyo na lang po sila. No? Pwede po bang i-advance? Palangoyin nyo na sila sa dagat-dagatang apoy. Kasi sayang itong Pilipinas naming mahal. And dumalaw pa si BP Sara. I-scroll ko na lang para makita nyo din yung mga ginagawa ni BP Sara. Kasi eto yan, mga natutulungan. Diba? Yung mga ganyan, meron ba nun sa kabila? Hindi nila nababanggit. Meron man sila, puro mas maraming salita. Di ba? Ito pa. Marami, hindi lang kasi nila ang tawag dyan, hindi lang nila ibinabalita. Maraming mga announcement po dito sa page ni BP Sara na hindi binabalita ng mga bias media. Di ba? Kaya kayo, maging advance na rin kayo. Kaysa manood kayo sa mga bias media, tumingin kayo sa mga tulad naming mga vlogger. Hindi naman kami bias doon lang kami sa katotohanan. Pag nakita naman namin si BP Sara na talagang palpak din, bakit hindi natin gurgurin, di ba? Hindi palpak si BP Sara napakatalino, tsaka napakatapat sa bansa at talagang nagtatrabaho ng maayos. Magpapapicture talaga ako rito pag nakita ko to. Ang dami, di ba? Tumutulong. Ewan ko na sa mga taga-kabila. Basta Lord, kayo na ho ang bahala. Kayo na ho ang bahala kung anong gagawin nyo sa mga nilalang na alam na nilang mali, pero pinipilit pa rin nilang gawin yung mga mali. Okay, hanggang dito na lamang. Palike po ng ating video at meron po tayong poll. Yun yung nagbobotohan po tayo kapag, ipapakita ko, Ayan mga kaibigan, ipapakita ko po. Yan, sabi ko ng ganon, 16 hours to, pag, sa mga subscriber ho natin dyan, pagising mo sa umaga, sino ang naisip mong dapat siya na lang ang presidente ng Pilipinas? May nababasa ako, sabi nila, fake daw itong ginagawa ko. Paano? Subscriber ko nga,
401K subscriber. Napakadami ho niyan. Ang binoboto po nila dito karamihan si VP Sara. O ayan, ikiklik lang nila. 97% sa 4.4K na mga na pumipindot po dito sa akin, ang boto nila VP Sara. 3% lang po yung Risa Hontivero. Sino na po ba yung mga bumoto rito? Yan. Shoutout po yan sa mga nandiyan dyan, yung mga nakasulat. Maraming salamat po. Alam po mga subscriber lang po atang makakakita nito. Kaya subscribe na rin po kayo sa mga nanonood dyan. At meron po tayong daily upload ng video. Ayan o, BP Sara, tuwa ako siguro yan. Risa, titignan mo naman minsan sa social media kung marami ka bang supporters para ka lang na naginip ng gising. Yan, mamaya pupusuan ko to mamaya mga kapatid. At tingnan pa natin yung iba. Yan, meron pa dyan sa mga boto-boto. Ayan. Mamaya lalabas ulit yan. Okay, yan. 15K mga bumoto, 95% BP Sara. 3% lang po kay BBM. Matira matibay. Sino ang mahal ng taong bayan? Yung totoo, para walang dayaan. Walang fake news po dito. Totoo po ang binoboto talaga nila, BP Sara. Ayun 1.5K ang nag-likes. Maraming salamat sa ating mga subscribers. Sa mga di pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Gagawin ho natin lagi ito para po magising yung mga Pilipino, yung mga iba na sinasabi nila wala na raw nagmamahal kay BP Sara, kalokohan. No, araw-arawin natin 'to, matira matibay 15K boto. Tingnan niyo, ang dami 95%. Si Ping Lacson nasa 1 lang. Ito pa kay Luisitro, attendance. Mataas si Luisitro ngayon. But ano ba ang tanong ko? Attendance ulit, alam natin may bendalo sila. Pero sa tingin nyo, sino ang lalagapak pa ibaba? Ano naman pala 93%. BP Sara 7%. Tumaas ng konti pero wala pa rin sa kalingkingan. Ano? Alam naman natin kung sino ang karapat-dapat maging presidente ng Pinas. Attendance, top me, 8.8K votes. Kaya mo 97%. Tapos si Romualdez 3% lang. Attendance. Sumali na rin po kayo sa mga ginagawa natin yan tuwing alas 8 ng umaga at saka 3:30 PM ng hapon. PM na nga hapon pa. Ayan sa mga botohan lang, 96%. So talagang marami pong nagmamahal kay BP Sara. Hindi po nila pwedeng sabihin wala na pong nagmamahal. Ayan po ang ating channel, no? So magsubaybay na po kayo dyan para po minsan mabalik na rin po yung ating algorithm kasi nagpalit ho tayo ng name. Dati X-Pro lang ho yan. Ito lang yan noon. Tapos ngayon, nilagyan ko po kasi ng reaction and opinion. No? So kaya siguro medyo nag-reset. Kaya humina yung views. Pero alam ko nandiyan pa rin kayo. At maraming salamat po sa inyong panonood.